Ngayong araw na to, tol, bubuhayin natin yung isang hobby ko na kinalimutan ko na. Kinalimutan ko to dahil na-burnout ako ng sobra. At na-burnout ako dahil ginawa kong negosyo ang isang bagay na dapat hobby lamang. Na para bang ginawa mong ringtone yung pinakapaborito mong kanta. Kaya ngayong araw na to, samahan niyo ako para tuklasin ulit yung pagmamahal sa hobby ko na to. At ang unang kailangan natin para sa proyekto natin to, tol, ay ang kahoy. Sakto, meron ako dito mga kahoy na ginamit ko dun sa basketball court ko. Update sa basketball court ko. Ayan siya. Ganun pa rin nung iniwan ko. Ayan yung kailangan natin. Kaso, medyo madumi siya. May mga semento. Pero matatanggal naman ata natin yan. At ang susunod natin kailangan, tol, ay mga pako. Mga maliliit na pako. Siguro, meron naman ata ako dito. Ano ba kailangan ko? Kailangan ko pumuntang bayan para dun sa isang chemical kailangan natin para sa proyekto na to. Let's go! Dito ako dati bumibili ng mga pintura ko para sa negosyo ko. Antique, adawayo, photo emulsion. Ito yung kailangan ko, men. Photo emulsion. O tayo dalawa. Alright, men, dito tayo sa bahay. At ito yung mga nabili natin. Pero bago natin po pwedeng gamitin itong mga to, kailangan muna natin gumawa ng frame niya para dun sa gagawin natin proyekto. Trampisan natin. Una sa lahat, men, kailangan natin gumawa siguro ng masyadong malaki. 2 feet by 1.5 feet na frame. Gamit nito, men, yung kinuha nating kahoy kanina. Alright, sukatin natin. 2 feet by 1.5 ba talaga? Testing. Masyadong mahaba. Siyempre, allowance pa pala. Tama. So, babagsak na 20 inches lang yung frame natin. Malit lang. Yeah. Alright, sa natin. Hindi niya kailangan maging perfecto. Right, one down. Maganda sana kung mas manipis yung frame natin, tol. Pero, kailangan natin gamitin kung ano yung meron na tayo. Alright, 2 down. Ngayon, kailangan natin gawin yung 1.5 feet. Hindi niya kailangan maging perfecto. Basta malapit lang sa 16. Plus 1. Alright. Buuin natin. Linis lang tayo dito. Ouch. Yan. Medyo maluwang pala, no? Masyadong maluwang. 18 inches. Sakto lang pala. Sakto lang. Ngayon, kailangan natin pagdikitin to. So, kailangan natin screw. Wait lang. Ito men, sakto. Meron akong wood screw. Yan. Kaso ang problema, wala ko nung electric na panlubog nito. Kakamayin ko siya. Medyo matagal-tagal, pero okay na yan kasi magreklamo pa, di ba? Mabibiyak kaya? Tingin nyo. Testing. Hindi siya diretso. Bilis lang to eh. Pag meron ako ng electric, yan. Lumalabas na siya. Anti na lang. Alright. Almost there. Alright. Good enough. May space siya eh. Ipitan pa natin onte. Siguro mamaya na lang. Next one. Grabe. Workout to ah. Kunat sa parte na to ah. Bakit? Nangyari sa'yo. Tumagos ah. Alright. Kunat naman. Ayan na. Lapit na. At last 2. Kunat na naman. Mas maganda ata dito sa kabila. Ayan. Testing. Ngalay ah. Almost there. Alright. Gawin ko na din dito sa kabila. Sim. Para hindi ako mahirapan mamaya. Alright. Pantay ba? Oo naman. Oo naman. Alright. Let's screw natin. Grabe. Hirap. Ano bang mas madaling paraan? Dito muna sa kabila. Sana. Yung pina-screwdriver ko. Ayan namin yung frame natin. Kailangan lang natin i-secure tong mga to para hindi siya umikot pag ginaganto natin. Ayan, gumagalaw-galaw siya eh. Oh. Makita nyo tol. Kuha tayong pako. Marami akong pako dito na makalawang. Ayan men oh. Sobrang daming pako pero makalawang. Pag ganito. Or pag ganito ba? Ayan, ganito mas maganda. Ganito mas maganda kasi andyan yung para pa kontra. Dalawa pa. One more. Tama sa kabila. Haba oh. One more. Alright. Last one sa kabila. One more. Haba oh. Ayan men, kung makita nyo, hindi na siya masyadong gumagalaw. Gumagalaw pa rin ng onte, pero hindi katulad ng dati na sobra. Ayan, hindi siya umiikot. Tik. Ito, lagyan pa natin pa. Medyo umiikot pa ito isa eh. Lagyan natin ng mahaba. Alright. One more. Sa kabila. Ayan men, okay na siya, matibay na siya. Okay din sana, malalagyan to ng ang brackets, yung pa-letter L dito, para sobrang tibay. Pero we work with what we have, man. Ito lang yung meron tayo. So, ito yun. Mag-work to sigurado ako kasi sa mga hindi nakakaalam, men.
Maraming taong ko din ginawa to, so medyo may experience ako. Man. And yung mga bagay siguro na hindi ko gagawin, dahil lang siguro dun sa katamaran. May pako pa ba dito maba? Meron pa. Lagyan pa natin. Ito. Hindi pwede dyan. Dito lang pala. Di, okay na yan. Next step natin, men, kailangan natin linisin yung mga semento na to, yung mga nakadikit na sa frame natin. Kasi dyan natin ididikit yung screen. Ito, pisa natin. Alright. Goods na yan. Ang next step naman natin, tol, kailangan natin lagyan ng mesh itong ginawa nating frame. Kung magtataka kayo kung bakit hindi na lang ito yung gamitin ko, itong frame na to, at kailangan ko pang gumawa ng frame na kahoy. Ito kasi, men, is aluminum. At kailangan nito ng special na equipment para malagyan siya ng mesh katulad nito. Kailangan niya nito. Yan yung tinatawag nila na stretcher. And meron din ako niyan noon, men. Kaso, binenta ko na nung nag-quit ako sa negosyo ko na screen printingan. Kaya ngayon, gagawa tayo ng DIY na pang-stretch natin dito sa mesh natin. Papakita ko sa inyo kung paano, tol. Maglalagay lang tayo ng napakaraming pako dito. Patatagusin natin siya dito sa ilalim niya kasi yan yung maghahawak dun sa mesh natin papunta dito. Kuha tayong marami. Medyo sakto lang. Ayan. Patagusin lang natin, tol. Ayan. 1 down. 2, 4, 5. Ganyan, tol. Hanggang sa dulo. Hanggang dito. Buo yan. Pa-fast forward natin. Time lapse starts now. Alright. Last one. Alright. Ngayong ready na yung pangkabit natin ng mesh natin, tol. Oras na para ilagay siya. Gamit ang gun tacker. Pero gagana din siya, tol, kung wala kayong gun tacker. Pwede pa ako gamitin nyo. Pero para sa akin, mas madali kasi ito, men. Kabit lang natin yung unang side niya. Kahit hindi perfecto, okay lang, tol. Tingin ko muna to. Magana naman. Targan natin. Testing. Yun. Kaya nga sabi ko, men, kahit hindi perfecto, okay lang. Kailangan pala, mas mahaba dito na parte. Kailangan mas mahaba dito sa baba niya. Ayan. Right, kabit natin. Yun lang. Dito matagos na maigi yung gun tacker. Ba't ganun? Tapos habang kinakabit nyo, tol, kailangan ini-stretch siya ng onte, parang ganito. Ayan. Tapos kakabit mo lang siya parang ganyan. Then, ba't dala-dalawa yung ano? Lumalabas. Grabe naman. Ba't ganun? Ayun, dala-dalawa. Ba't ganun? Wala na tayong magagawa. Andyan na yun. Papako ko na lang yung iba. Ayan, men. Yung susunod, tol, yun yung pinaka-importanting parte niya kasi kailangan talaga stretch na stretch to. Kakabit natin siya dito dun sa ginawa natin mga maraming pako kanina. Yun yung hihila sa kanya pababa habang ini-stretch, habang ginagantakar natin. Testing kung gagana ba talaga yung mga pinagsasasabi ko. Tayo natin ng konti. Yun. Perfect. And men, kung kayo tinidor kung nahihirapan kayong i-shoot siya sa butas. Okay na yan. Ayan, tol, close up. Ganyan yung magiging itsura niya pag nagawa nyo yung sinabi ko. Ngayon, tutulak natin siya, tol, ng paunti-unti kasi may chance ang mapunit siya sa baba. Kaya, ingat lang, tol. Ayan. Ayan, i-stretch ang mabuti kung naririnig nyo. Anti pa. Oo. Dapat pala meron tagahano dito. May hahawak. Ganyan, oh. May kalso, kumbaga. Wait lang. Kailangan ko siya lagyan ng kalso. Tama. Kamsin. Lagyan natin ng konting kalso. 3 ganito lang. Isa pa dito. Right. Testing. Yun. Ngayon, bababa natin ng paunti-unti hanggang ma-stretch siya gusto natin. Nang hindi napupunit, tol. Ito hindi na i-stretch sa gitna. Yan. Saka natin, higagantaker ulit, tol. Sana gumana naman tong gantaker ko. Yun lang, hindi niya matagos. Ubus pa kayong bala niya. Ubus na naman. Yupe. Grabe ah. Kalawang na din kasi yung mga bala ng gantaker eh, no? Kaya siguro ganun. Tagdadalawa yung labas. Or may settings to, na tagdadalawa talaga ang labas. Yung nga. Baka meron, no? May naan sa ka-off. Yun. Papako ko na lang yung mga hindi kumapit. Ba? Ito yun, wala talaga. Doblehin natin yan. Saan na yun? Right. Siguro hindi naman nakakalas yan. Gawin naman natin yung sa taas niya, tol. Let's go. Madali lang to, tol, pag maganda yung gantakar niya. Saan? Sobrang pangit, oh. Pero okay lang yan. Papaganahin pa din natin kahit may mga
challenges along the way. Alright. At kalasin natin yung nilagay natin kanina dito sa baba. Tapos same step tol dun sa taas niya. Ito. Same step para may stretch din pababa, hindi lang dito sa gilid niya. Saan yung tinidor ko? Alright. Stretch natin. Okay na yan kasi bumibitak na siya, naririnig ko. Baka mapunit pa. Masayang ang aking effort. Ayan, okay na yan. Dito ko na siya igaganta habang nakaganyan. Kakargan ko na ng marami muna pala to. Sim. Last one. Alright. Kaso hindi na kasya. Yun lang. Bawas isa. Kulit ka. Alright. As the stretching begin. Ayan. Okay na yan. Tapos dito tol, kailangan din nating i-fix to kasi onti lang yung nilagay ko dito sa gilid niya. Tapos, lastly, kuha ka ng kutsilyo tol, tapos kailangan mo i-trim off yung mga excess na ganito kasi sagabal to sa gagawin natin. Alright. Ito din, sa kabila. Ito pa pala. Nagdiwang agad eh, hindi matapos. Ayan na siya tol. Mas maigi din kung lalagyan nyo ng rugby yung gilid niya. Pero akin, hindi ako nakabili. Kaya okay na to sa akin, men. Ayan. Kung nagtataka kayo, tol, kung bakit kailangan pang i-stretch ng ganon, pwede naman ilapat na lang agad. Kasi, tol, kailangan bukas lahat ng butas ng mesh natin o yung screen natin para maganda yung pagkakapasok ng pintura. Kailangan ganito yung magiging tunog niya pag natapos na kayo. Parang tambol. Ayan. Walang loose na skin, kumbaga, tol. Ayan siya. Hindi siya yung lumulubog ng sobra. Ayan. Kaya, ayun, tol. Makita nyo, successful tayo nakagawa ng silk screen na frame natin gamit lamang yung mga bagay na kung ano meron tayo dito, tol. Kahoy lang, gantaker, tapos yung mga pako natin, di ba? Ayan. Abangan nyo, men, sa susunod na episode natin kung anong gagawin ko dito. Kung anong disenyo yung ilalagay ko dito. So, paano ba yan, tol? Dito ko na muna tatapusin yung vlog ko. Peace out. Sana nag-enjoy kayo. At sana may natutunan pa rin kayo sa akin. Solid din.